Ayan, good day mga ka-aircon tech. Ka-aircon tech ulit ha, dahil aircon yung ginagawa ko. Ayan, so ito yung error, pamilyar na siguro kayo dito. Yan. Yung ating E3 error. So dalawa yung ipapakita ko sa inyo ha, pareha sa problema natin ay pan motor. So ito, 'di ba, ang nakalagay diyan sa ating error code is pan motor. Ayan, yung E3. Okay. So itong isa naman pabago-bagong speed. So sa pan motor din ang galing. Ayan o. Nawawala and nagbabago-bagong speed. Yan o. So makikita nyo yung ikot. Bumabagal. Minsan mabilis ang ikot. Ayan. Okay. So ito yung tatalakayin natin ngayon. Subscribe na lang sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. So ayan, makikita nyo naka-on yung unit natin. Ayan o, pero yung pan motor natin hindi umiikot. Ayan, pero good yung ating pan motor. Ayan. So, ito pakita ko pala muna. Punutin ko lang sa saksak ha. So itong board na ito, hindi ito katulad nung ginagawa nyo na relay. Pinapalitan natin yung relay. Kung hindi makuha sa relay, so maaaring sira ang pan motor. So iba kasi ang ginamit na switching nito, gumamit ng triac and gumamit ng yun sa switching na photocoupler dito. Ito and ito yung triac niya. Ayan. So kakaiba ito compare doon, pero isa ang error na lumalabas natin, yung E3 pa rin, which is pag E3 ang lumabas, hindi umiikot ang pan motor. Ayun, or nagbabago-bago ang speed ng pan motor. Ito. Okay? So pakita ko lang muna yung switching kasi ng triac na ginamit ito. Common naman ito na ginagamit. Itong pentel ko. Iba. Yan. Okay. So ayan, diretso ko na, i-drawing ko na yung triac ha. Tapos ito yung pan. Okay? Pan. 1, 2, 3. Capacitor. Tama ba? Okay. So ito yung capacitor 1, 2. So nakakabit ito sa line. And yung N natin, ito yung N ha. N. Supply, neutral, tsaka line. 220. So dito nakakonek yung isang paa niyan. Doon. Tapos ito, nakakabit dito. Yung isang paa ha, yung nasa gitna. Dito. So ito ang nagsuswitch sa kanya para mag-connect yung dalawang paa para magkaroon ng 220 dito. Okay, so magsuswitch pa ito. So ang switch niya nanggaling doon sa ating tatlong paan, ay 6 na paan ng photocoupler to eh. So photocoupler, teka, medyo may mali yata sa drawing ko. Ayan. And dumaan pa ito ng isang photocoupler ulit. Doon sa design natin ha, may dinaanan pa ulit siyang isang photocoupler switching. Pero ito, direct to the point na kaagad natin. Ito galing ng diode. System ang nagsuswitch nitong photocoupler na ito para mag-on itong ating yun. Nagkakaroon siya ng output switching or signal na pumapasok dun sa isang paa natin. Yung ano ba tawag dito? Yung iba kasi ang tawag ng mga technician is feedback eh. Feedback supply papunta dito sa ating triac para mag-switch ito. Ayan. So sa sunod titingnan natin. So ipapakita lang natin ang mabilis ito para lang mag-switch itong triac natin. So para magkaroon ng supply na 220. So ito yon. So yung iba kasi relay ang ginagamit eh. So ito hindi relay ang ginamit. Triac ang ginamit niya. So para mag-switch yung triac natin galing daw sa komandang system, dumaan ng photocoupler. So isuswitch doon sa isang paa niya. Ayan. So sa sunod tatalakayin natin itong triac na ito.
ipapakita ko sa inyo yung symbol and paano siya nagko-command. So direct to the point lang, ginawa ko lang ng ganito para lang maintindihan muna natin. Ayan, doon sa sunod, pag tinalakay natin, yung symbol na ang gagamitin natin, ha. Okay? Balikan ko lang ito. Nakatanggal naman pala. Yung so makikita nyo, ito yung triac na tinatawag o yung sinasabi ko. Yung switching nya. Ito yan, ha. Ito. Yung tatlong paa. And yung puto-coupler na tinutukoy ko sa inyo kanina, ito yan. Yan. So ito, maaaring kaya ayaw umandar ng pan natin. Kadalasan kasi ang nasisira, kung hindi yung triac, yung puto-coupler. Ito. Yung dalawa na pinakita ko sa inyo. Ito. Pero chinek na namin ito kasi buo itong dalawang puto-coupler na ito. Buo rin yung triac. Pero hindi pa rin umaandar yung ating pan motor. So ayan. Ang naging problema niya, nanggaling na dun sa system. Wala na siyang inia-out na supply or signal feedback papunta doon sa ating puto-coupler para mag-switch ang triac. Ayun, doon sa drawing natin. Balikan ko nga. Ayan, system, i-command niya yung ating puto-coupler. Then puto-coupler, magkakaroon siya ng signal or feedback, switching papunta doon sa triac. Magsa-short yung dalawang paa natin, saka pa mag-on yung pan. Ayun, yung control ng pan ang gagaling din dito. So sa sunod, i-monitor natin yung speed. Mas maganda sana kung na-monitor natin kung paano tumataas or nagbabago yung speed ng ating pan. So bumaba, nagre-reduce ang voltage ng pan na yung supply natin papunta sa pan, yun yung nagiging high, low, and yung medium na speed ng ating pan. So dito yon sa supply na nanggagaling dito. Ito yung nagko-control galing sa system. Okay? Medyo magulo ang paliwanag ko. Pero sa sunod, itatakel natin ang maayos ito, ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano nag-switch. Okay. So, ayan. Sinaksak ko siya. Buhay yung unit natin. Ayan, So, makikita nyo, hindi siya nag-on ang ating pan motor. Pero, ito, lalagyan natin ng signal na 3 volts. Ito, pag naka-extend tayo ay X1 yung ating tester. So 3 volts ang i-out ng ating test prod. Ayan. So ito yung ginagano ko na sa inyo na switching galing sa system. Dumaan ng transistor. Papunta yan dun sa ating puto-coupler para mag-switch. Ito yan. So wala kasi akong output na galing dito. So lalagyan ko siya ng signal galing dun sa 3 volts ko. Yun, makita nyo mandar yung pan. Yung tanggalin ko. Yan, lagyan ko ng masking tape para makita ng mas maayos. Ayan, tanyo nakatigil yan, ha. So-switch ko yung system. Walang kinukuman kasi yung system. So ikukuman ko ng 3 volts. Yun, So, maandar ang pan natin dahil doon sa pagkaka-switch ko. Ang problema natin, hindi nagko-command yung system IC natin papunta doon sa switching transistor and papunta doon sa ating triac. Yan, makikita nyo itong dinaanan yan. Masyadong maliit lang yung hibla. Ayun, switching papunta yan doon sa ating puto-coupler. Dumaan ng switching transistor. Kaya lang, walang out kasi ito na nakukuha tayo. Ayan, subukan natin, sa 2.5 volts lang yan. Dapat magkakaroon siya ng supply. Ayan, wala tayong makuha. So nangyayari, hindi maandar ang pan. Walang kumandang system natin. Ayun. So kaya ginawa natin, para lang makita nyo na nag-switch, iso-switch natin. Yun. Supply ng 3 volts. Nag-switch na yung triac natin. Yan. Nagkaroon na ng 220 supply ito. Nag-switch na. Yan. Para malinaw ng konti.
Nagkaroon na tayo ng 220 dito dahil sinwitch ko lang yung system. Galing dito sa system, pumasok sa photocoupler. Sinwitch ko na, so nagkaroon na tayo ng signal or voltage. Voltage signal yata dumadaloy dito para mag-switch yung ating triac. Yun. So nag-switch na siya. Kaya nag-on ang ating pan. Okay, so maliwanag na ito. So hindi magagawa itong board na ito dahil nanggaling doon sa kumandang system. Wala akong pamalit ng system IC. Ayun. So pinakita ko lang sa inyo. So baka mamaya magpalit-palit pa kayo ng pan motor or magpalit pa kayo ng ibang spare parts. So yung iba naman nakukuha kapag pinalitan ng photocoupler or triac, napapaandar nila. Kaya lang dito sa sitwasyon na ito, hindi sa photocoupler or hindi sa triac or hindi sa pan motor ang problema natin. Nandun sa kumandang system. Medyo malayo na. So baka mamaya mag-request kayo ng pan or mag-request ng mga parts, bumili pa kayo, switch nyo na lang yung galing doon sa system. Yung, kaya lang medyo mahirap yata masundan. Pero kung pagpapracticean nyo, kung sirang board na rin naman yung pinagpapracticean nyo, pwede naman tingnan nyo ito. Yun, may maliit lang isang transistor. Switching yan papunta dito. Yung photocoupler pwede nyong supplyan lang ng X1 galing doon sa tester natin. So X1 kasi 3 volts ang nilalabas niyan. Pwede mo siyang i-switch ng 3 volts. So mag-on na yan. Ayan. So yan. E2. Ano ba ito? 23. Oh, na-reset na ulit siya. Okay. So balikan ko naman itong isa. Okay na tayo dito. Yung ating E3 error. So hindi lang siya doon sa nakukuha natin sa pan motor. Hindi lang doon sa relay na naituro na natin noon. And ayun, galing ng system. So kakaiba siya dahil galing ng system yung E3 error natin. Ha? So isa ang sintomas, isa ang mababasa natin sa error code, yung E3 error, isa ang meaning, pero magkakaiba ng pinanggagalingan na problema. Ayan. So hindi kayo magpo-focus lang sa pan motor. Maaring nanggaling din doon sa kumandang system. Okay, so maliwanag na yung E3. Then ito naman, yung nagbabago-bago ang speed ng pan natin. So isama na natin ito dahil nasa lamesa ko na din. May gamit kasi ito, may sensor siya sa loob nito. So ang history kasi nito, madumi daw yung loob, nilinis nila. And nung malinis, nagbabago-bago ang speed. So minsan nag-E3 error din siya. Yung tinanggal ko muna. Yan. Ang sensor nito, para mababasa niya yung speed ng ating motor, eto yan nakikita niyo yung itim na yan. Yan, meron tayong sensor. Kanina may ginawa kaming ganito yun, pinaantay lang namin. Ito, yan. So importante yan, kaya dapat malinis dahil nandun yung sensor. And yung sensor natin, dito siya tumatama. Kita niyo ito, parang magnet na ito. Yung itim. Ayan. Mapapansin nyo ito, malinis na talaga siya. Yan. Pero may nagkaroon ng problema dahil dun sa pagkakalinis nila. Ito. So nilinis nila dahil madumi daw yung loob. Yan. So balik lang natin muna. Papakita natin kung anong pagkakaiba ha. Ito, meron akong isa. Buksan din natin. Yung. Dali lang tanggalin. Napapansin niyo yung puti? Yun may puting line. Yung. Ayan. Okay. Yung isa dahil nilinis nila, natanggal yung puting line. Yun. So yung puting line na yan, yung puti na line na yan, yan yung tumatama dun sa sensor natin. Yan. Kaya nakaganyan ang posisyon yan. Eto. Kapag umiikot yung pan natin, tinatamaan yung sensor. Yung. So, nadidetect niya na nagkukumand yung ating pan. Yan. So, kung nawala yung tumatama na yan, na kulay puti na yon, so, maaaring maglabas siya ng error na E3 or pababagbagong speed ng ating pan motor. Yun. Tumatama siya doon.
Yun. Ngayon, kung ganun pa rin, nagpapagbago-bago pa rin, maaaring sira yung sensor nyo. Ito. Yun, 3 paa na sensor. So, yun lang ang problema. Baka wala kayong mabili. Yan. So, yung mga old technician na medyo may edad na, no, umabot na mga 80s and 90s yata, 90. Mga technician ng 90s. Yung umabot ng Betamax at VHS. So, yan ang expertise ko dati, Betamax at VHS. Tapos naging video camera, yan. So nahihimay ko ang mechanical niyan. Parang servo motor ito ng ating Betamax sa VHS. Nakikita nyo meron yung tinatamaan ng sensor. Ayun. Ngayon kung baguhan ka dito, hindi mo siya mapapansin. Akala nyo wala lang yung puti na yon na linya. So malaki ang gamit nun. Just siya yung nagkukumando sa sensor natin or yun yung nadidetect ng sensor habang umiikot. Ayun, okay. Medyo malinaw na tayo dito ha. Ang hirap naman kung magpapalit tayo ng magpapalit ka agad. Sabi nga doon sa isang comment, kaya medyo, alam mo na, parang nakakainit ng ulo doon sa ibang customer ha, o yung ibang technician. Hindi kayo ha, yung comment ang ginaganong ko. So, hindi ko nababanggitin kung sino. And ano ba yan? Basahin nyo na lang doon sa comment section. Sa FB hindi sa YouTube. So sabi nila kapag ka board, binanggit lang ha, kapag ka board na ang problema, wag na daw kayong magpakahiro, magpakabayani sa pagre-repair ng board. So ang katwiran lang naman natin, paano nyo maiintindihan ang function? Or yung sinagot ko nga doon, kapag kabagay yung board ay sira, ibabalik na lang daw sa kumpanya na daw ang bahala. O yung supplier ng board. So kung warranty, sagot nila. Ang tanong, gaano katagal bago dumating sa inyo? Pangalawa, magkano ang board kapag out warranty? Okay. So kaya nyo bumili. So doon sa mapipera, okay lang, bili, palit agad ng board. Pero sa ganito, katulad nito pinakita natin, mga simpleng problema lang, kaya naman solusyonan. Ayan. So hindi gagastos ng ganong kalaki. Okay. Ayun. Kayo nang bahalang sumagot ha. Okay na, malinaw na ito. Okay natin tayo dito sa E3. So hindi lahat ng E3 makukuha nyo dun sa pan or sira itong pan motor or dun sa relay. Maaaring nanggaling dun sa system katulad nitong problema na ito. Magpapalit na talaga kayo ng indoor board. Ayan, pati ako nalilito na eh. Okay na, ayos.